Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Nagsalita naman si Kaohsiung at sinabi kay Zhang Zuan na sa ngalan daw ng Office of the Academic Affairs ay dinidemand niya raw na pumunta si Zhang Zuan sa trial. At wag daw nito susubukang tumanggi dahil kung gagawin niya raw yun matatanggol daw siya dahil sa pag-violate sa mga rules ng academy. Napasabi naman si Shen Biro sa kanyang isip na hindi niya raw alam kung bakit napaka-confident ni Xiang Bin pero mukhang susubukan daw ng mga ito na set up si Zhang Zuan. Kaya nagsalita si Shen Biro at sinabi kay Zhang Zuan na wag daw itong pumunta. Ngunit sinabi ni Zhang Zuan na pupunta raw siya, na siya namang ikinagulat ng tatlo. At tinawag ni Zhang Zuan si Liu Yang na lumabas. At napasabi sa kanyang isip na totoo raw na nag-aalinlangan sa kanya si Liu Yang noong una. Pero ngayon daw naniniwala siya na nagbago na ang isip nito. At sigurado raw si Zhang Zuan na gagawin ito kahit na anong sabihin niya. Kahit pa raw patalunan niya ito sa isang mataas na building sa ngalan ng pag-practice ng kanyang light na skill. Sinabi naman ni Kaohsiung kay Xiang Bin na wag daw itong mag-alala dahil siya daw mismo ang nag-recruit kay Liu Yang. At sigurado raw siya na siya ang gustong maging guro nito. Napasabi naman si Xiang Bin na mabuti raw kung ganoon. Sinabi naman ni Shen Biro kay Zhang Zuan na bakit naman daw pumayag agad ito sa bagay na iyon. Maaari naman daw sanang at least delay ni Zhang Zuan ang trial. Sumagot naman si Zhang Zuan na okay lang daw yun. Maya-maya pa ay lumabas si Liu Yang at sinabi kay Zhang Zuan na ano raw ba ang mayroon. Sumagot naman si Zhang Zuan na sumama daw ito sa kanya. Napasabi naman si Shen Biro sa kanyang isip na hindi naman daw sa hindi alam ni Zhang Zuan na ang lolo ni Xiang Bin ay ang director ng Office of the Academic Affairs ngunit kahit na ganon pumayag pa rin daw ito. Mukhang hinahanap daw nito ang katapusan niya ngunit kahit ano paman deserve niya naman daw ito. Ngunit nagsimula daw ang lahat ng ito nang dahil sa kanya hindi niya raw kayang maupo lang at manood kaya pupunta raw siya doon. At lumipat na nga ang eksena sa Enlightenment Will Trial Tower ng Hongchan Academy. Nagsalita naman ang lolo ni Xiang Bin at sinabi sa isang elder na patawad daw sa abala. Ang pangalan pala nito ay si Elder Mo. Nagsalita ito at sinabi sa lolo ni Xiang Bin na wala raw itong problema. Kung talaga raw na namilit si Zhang Zuan ng mag-aaral upang sumunod sa kanya report niya raw ito sa Teachers Union upang matanggal ang qualifications nito. Sinabi naman ni Elder Xiang na noong nakaraang Teachers Qualifications Assessment daw 0 ang points na nakuha ni Zhang Zuan. Kaya naman daw binigyan niya ito ng ultimatum. Sinabihan niya raw kay Zhang Zuan na tatanggalin niya raw ito kapag ito ay hindi nakakuha ng mag-aaral. Mukhang na-pressure daw si Zhang Zuan kaya nakagawa ito ng ganito. Sumagot naman si Elder Mo na napakabait daw ni Elder Xiang. Idinagdag pa ni Elder Xiang na kung hindi raw ini-report ni Kaohsiung ang bagay na ito sa academy na may mahigpit na katwiran at nag-apply para sa trial, malamang nananatili pa rin daw siya sa lilam ngayon. Sinabi naman ni Elder Mo na ang Enlightenment Will Trial daw ay maaaring makasira sa relationship ng mga guro. Ngunit ito lang daw ang paraan upang mahiwalay ang mga nabubulok na apple. Kaya wag daw sisihin ni Elder Xiang ang sarili niya. At makikitang ngumisi si Elder Xiang nang marinig ito. Maya-maya pa ay dahan-daang bumukas ang pinto. At pumasok na ang 5. Binati naman ni Xiang Bin si Elder Mo at ang lolo niya. Nang mapatingin si Elder Xiang sa mukha ni Xiang Bin nagulat ito. Ano raw ba ang nangyari dito? Sumagot naman si Xiang Bin na okay lang daw siya ito raw ay isa lamang accident. At kumuha ng pil si Elder Xiang sa kanyang bulsa upang mahil ang pasa ni Xiang Bin. Nagpasalamat naman si Xiang Bin dito. Sinabi naman ni Kaohsiung kay Elder Mo na sana ay mabigyan daw siya ng justice nito. Sinira daw ni Zhang Zuan ang rule ng fair competition ng mga teachers. Siya raw ang pinili Liu Yang ngunit inagaw daw ito ni Zhang Zuan at pinilit na mapasa kanya. Kaya nandito raw siya upang mag-apply ng Enlightenment Will Trial para sa kapakanan ni Liu Yang. Napatanong naman si Liu Yang sa kanyang isip kung ano raw ba ang nangyayari. Napasigaw naman si Zhang Zuan sa gulat at sinabing siya raw ay kusang pinili ni Liu Yang. Hindi niya raw pinilit na sundin siya ni Liu Yang kahit kailan.
Napatanong naman si Kaohsiung sa kanyang isip kung bakit bigla rong na-nervous si Zhang Zuan. Maya-maya pa ay lumingon si Zhang Zuan kay Liu Yang at kinindatan ito. At sinabing sabihin niya raw sa kanila na hindi niya ito pinilit. Napagtanto naman ni Liu Yang na mukhang balak daw na set up ni Zhang Zuan ang mga ito. At nagpanggap nga na takot si Liu Yang at sinabing of course hindi ginawa ni Zhang Zuan ang bagay na iyon kailanman daw ay hindi siya pinilit nito. Siya ay kusang sumama rito. Napasabi naman si Elder Mo na mukhang takot na takot daw ang bata. At sinabi ni Elder Mo kay Zhang Zuan na bibigyan niya raw ito ng huling pagkakataon. E-cancel niya raw ang lahat ng mga lessons niya kay Liu Yang. At hayaan itong bumalik kay Kaohsiung. At ililigtas niya raw ito sa gulo na may dudulot sa kanya ng will trial. Nagulat naman si Kaohsiung nang marinig ito at napasigaw si Xiang Bin ng wag. Nagsalita naman si Xiang Bin at sinabi kay Elder Mo na inaprubahan na raw ng Academy ang request ni Kaohsiung para sa trial. At kapag ikinancel daw ito ngayon ni Elder Mo parang tinrato lang daw nito na joke ang rules ng Academy. Dinagdag naman ni Kaohsiung na ganun din daw ang tingin niya. Ang gusto niya lang naman daw magkaroon ng kalayaang pumili si Liu Yang. Mayroon daw itong karapatan na piliin ang guro na sa tingin niya ay best para sa kanya. Hindi raw siya dapat piliting sumama sa kahit na sino man. Maya-maya pa ay sumang-ayon na dito si Elder Mo at sinabing dahil mukhang nagkasundo na raw ang lahat para sa trial lilinawin niya raw ang rules. Si Liu Yang daw ay sasailalim sa trial. At pagkatapos nun, ang sino mang piliin ni Liu Yang na maging guro ay siya rong mananalo. Maya-maya pa ay nagsalita si Elder Xiang at sinabi kay Zhang Zuan na ang pinili daw ni Kaohsiung ay ang pinakamalaking punishment. At ang ibig sabihin daw nito ang matatalo raw ay palalayasin sa academy. At tinanong si Zhang Zuan kung may reklamo daw ba ito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na wala raw siyang kahit na anong sama ng loob kay Kaohsiung. Kaya napakalupit daw para sa kanya na mapalayas ito sa academy ng ganito. At sa tingin niya napaka-harsh daw na direktang expel ito. Ano raw ba kaya kung ganito? Ang matatalo raw ay hindi palalayasin. Ngunit ito raw ay madidisqualify bilang guro at ito ay makakatanggap ng 100 palo mula sa Immortal Slaying Rod. Na siya namang ikinagulat ng lahat. At napasabi sa kanilang isip na seryoso daw ba ito ito raw ang palalayasin. At isa pa sigurado raw ba ito na mas magaan ang punishment na sinambit niya. Madidisqualify bilang teacher at 100 na palo mula sa Immortal Slaying Rod seryoso daw ba ito? Napasabi naman si Elder Mo sa kanyang isip na kahit mapalayas daw si Zhang Zuan sa academy qualified pa rin daw ito na magturo sa ibang institution. Ngunit malaki raw ang pagkakaiba kapag ito ay madisqualify bilang guro. Hindi lang mawawala ang career nito magiging laughingstock pa raw ito kahit saan ito pumunta. Napasabi naman sa kanyang isip si Kaohsiung na gusto raw bang laliman pa ni Zhang Zuan ang hukay para sa kanya. 100 na palo mula sa Immortal Slaying Rod, nahihibang na raw ba ito? Ang rod daw na yon ay isang special made weapon na ginawa sa Changshuan Kingdom. Ito raw ay sapat na upang malapnos ang balat at mabali ang buto ng isang tao. Maging ang pinakamalakas daw na martial artist lulubog pagkatapos makatanggap ng 100 na palo mula sa rod na yon. Napasabi naman si Shen Biro sa kanyang isip na ito raw ay isang trap na inihanda ni Xiang Bin at ni Kaohsiung. At imbes daw natutulan ni Zhang Zuan ang trial mas pinalala pa raw nito ang parusa. Nababaliw na raw ba ito? At makikita nga ang concern sa mukha ni Shen Biro. Napasabi naman si Kaohsiung sa kanyang isip na ginusto raw ito ni Zhang Zuan kaya hindi na raw nila ito kasalanan. At nagsalita ito at sinabi kay Elder Xiang na sa tingin niya raw ang proposal daw ni Zhang Zuan ay makatwiran kaya hihintayin niya raw ang kanilang seal of approval ukol dito. Napasabi naman si Liu Yang sa kanyang isip na nagpanggap daw na nervous si Zhang Zuan upang ibaba nila ang kanilang defense tapos nagsuggest daw ito ng mas harsh na punishment. Ito raw ay isang natural na scammer. Sinabi naman ni Elder Mo na ngayon na nakapag-decide na sila tungkol sa punishment magsisimula na raw sila.
At itinuro nito ang isang bagay at sinabing ito raw ay isang crystal na gawa mula sa will question ng stone. At sinabi kay Kaohsiung at Zhang Zuan na salitan daw nilang ilagay ang mga kamay nila kasama si Liu Yang. At ere-reflect daw ng crystal ang trust ni Liu Yang sa kanilang dalawa. At kung sino raw ang mas pinagkakatiwalaan ni Liu Yang ay siyang mananalo. Ang rule daw ay napakasimple, mayroon pa daw bang tanong ang mga ito? At sumagot naman ang dalawa nang wala na. Sinabi naman ni Kaohsiung sa kanyang isip na si Liu Yang daw ay isang gifted na mag-aaral. At ito ay kabilang sa top 100 samantalang si Zhang Zuan daw ay walang kasilbi-silbi at ito ay 0 sa Teacher's Qualification Assessment. Kaya bakit daw pipiliin ni Liu Yang na maging mag-aaral ni Zhang Zuan? At pagkatapos daw ng trial na ito palalayasin daw ito sa academy. Tapos mawawala raw sa kanya ang lahat at magiging kaawa-awa bitbit ang isang napakasamang reputasyon. At napatawa si Kaohsiung. Maya-maya pa ay sinabi ni Elder Mo na si Kaohsiung daw ang nag-propose nito kaya siya raw ang mauna. Sumang-ayon naman si Kaohsiung dito at tinawag si Liu Yang. At inilapat na nga nila ang kanilang mga kamay sa crystal at ito ay nagliwanag. Ang will question ng stone ay inilalagay ang isang tao sa ilalim ng hypnotic trance. At kapag nahawakan na nila ito sila ay mahuhulog sa isang hallucination. At sila ay makakarating sa pinakailalim na parte ng kanilang puso nang walang kahit na anong interference mula sa labas. At sinabi pa ni Elder Mo na kapag ang mag-aaral daw ay pinilit lang ng guro malalaman daw ito doon at maaaring magdulot ng repulsion. Sa makatwid, ang Enlightenment Will Trial ay kayang ma-detect ng accurate ang inner thoughts ng mga mag-aaral. Sinabi naman ni Elder Shang na tama raw ito. Ang tiwala daw ng mag-aaral ay marireflect sa pamamagitan ng trust points. At ang pinakamataas daw ay 100 points. Bawat 10 points daw ay nagre-representa ng isang level. Ang 10 points daw ay nagpapakita ng minimum trust samantalang ang 20 points daw ay nagpapakita ng normal trust. At kadalasan daw ang trust daw sa pagitan ng mag-aaral at guro ay umaabot sa 30 points. At ang ibang magagaling daw na guro ay kayang abutin ang 50 points. Ngunit ito raw ay napaka-rare. Dahil after all 60 point lang daw ang maximum trust sa pagitan ng mga mag-aaral at kanilang mga parents. Napasabi naman si Shen Biro sa kanyang isip na si Zhang Zuan daw at Xiang Bin ay nagmula sa magkaibang mundo. At ang landas daw ng dalawang ito ay hindi nagkasalubong kung hindi dahil sa kanya. At hindi raw sana nangyari ang trial na ito. Maya-maya pa ay nagsalita ito at sinabi kay Zhang Zuan na umalis na lang daw ito. Umalis na lang daw ito sa Hongchan Academy at huwag nang bumalik. Narinig naman ito ni Xiang Bin at sinabing hindi raw ba napakahuli na nito ngayon para doon. Ang Enlightenment Will Trial daw ay nagsimula na. Gusto raw ba nitong umalis ngayon, pues managinip daw ito. At sinabi sa kanyang isip na pagkatapos daw ng trial mare-realize daw ni Zhang Zuan na napaka-stupid daw ng desisyon na ginawa nito. Sumagot naman si Zhang Zuan at sinabi kay Xiang Bin na paano naman daw ito nakakasiguro na sila ang mananalo. Sumagot naman si Xiang Bin at sinabing hayaan daw siya nitong sabihin ang katotohanan. Si Liu Yang ay personal recruit ni Kaohsiung at ito raw ay tumagal na sa kanya ng kalahating buwan. At sa tingin niya raw ang trust points sa pagitan ng dalawa lagpas sa 20 points. Ano naman daw kaya kay Zhang Zuan? Makakaabot raw ba ito kahit na 10 points lang? Pinilit daw nito si Liu Yang na maging mag-aaral niya baka maging negative pa nga raw ang maging points nito. Dinagdag pa ni Xiang Bin na ang Hongchan Academy daw ang pinaka-prestigious na institution sa buong Changshuan Kingdom. Magiging laughingstock daw si Zhang Zuan kapag nalaman ng lahat na ang trust points ng mag-aaral niya sa kanya mababa pa sa 10 points. At isa pa muntik niya na rong makalimutan. Ang reputasyon daw ni Zhang Zuan ay matagal na rong sira. Naging immune lang daw ito bilang tampolan ng tukso. At si Xiang Bin ay humalakhak. Ngunit nangulangot lang si Zhang Zuan. Napatanong naman si Shen Biro kay Zhang Zuan kung bakit napakakalmado lang daw ni Zhang Zuan at inusig si Xiang Bin.
Sa kabilang banda nagtanong naman si Elder Shang kay Elder Mo kung mayroon daw itong guess kung ilan ang points na makukuha ng dalawa. Sumagot naman si Elder Mo na dahil si Kaohsiung daw ang personal na nag-recruit kay Liu Yang sa tingin niya raw aabot ito ng 18 hanggang 20 points. At kay Zhang Zuan naman, kung talaga rong pinilit lang nito si Liu Yang malamang mababa pa sa 0 ang magiging trust points nito. Sumagot naman si Elder Shang na kung sakali raw na negative ang magiging points ni Zhang Zuan ito raw ay magdudulot ng kahihiyan sa academy mukhang marami-rami rong tatrabawin si Elder Mo. Sumagot naman si Elder Mo na totoo raw yun. Kaya kapag nasigurado na raw nila na pinilit lang ni Zhang Zuan si Liu Yang ere-report niya raw ito sa Teachers Union upang ma-disqualify ito. Sinabi naman ni Shang Bin na lumabas na raw ang resulta. Napasabi naman si Kaohsiung sa kanyang isip na pagkatapos daw nito makukuha niya na raw ulit si Liu Yang at si Zhang Zuan naman ay mapapalayas sa academy. At ang mas mahalaga raw nasa panig niya si Shang Bin. At sa tulong daw nito siguradong gaganda ang career niya sa academy. At sinabing ang trust level daw sa kanya ni Liu Yang ay siguradong lalagpas sa 20 points. Maya-maya pa ay makikitang ang trust points ni Kaohsiung ay 10 points. At ito ay labis na ikinagulat ni Kaohsiung. Paano raw ito nangyari? Napasabi ito sa kanyang isip na siya raw mismo ang nag-recruit kay Liu Yang. At sila ay nagsama sa loob ng kalahating buwan. Bakit daw ba napakababa ng trust nito sa kanya? Sinabi naman ni Zhang Zuan kay Shang Bin na iyon daw ba ang taong pinalalaga ka nito ng kumpiyansa. Natawa naman si Shen Biro dito. At napasabi si Shang Bin na paano raw ito naging posible. Nagulat naman ang mga elders nang makitang 10 lang ang trust points ni Kaohsiung. Napasabi naman si Elder Shang na ang lakas daw ng loob ni Kaohsiung na mag-apply sa trial sa nakakahiyang points na ito. Ini-expect niya raw na aabot ito sa 20 points. Ngunit ang nakuha lang daw nito ay 10 points. Ipinapahiya lang daw nito ang sarili niya. Sinigawan naman ni Kaohsiung si Zhang Zuan na ano naman daw kung 10 points lang ang nakuha niya. Kapag ang points daw na nakuha ni Zhang Zuan mas mababa pa sa kanya ito pa rin daw ang talunan. Lagpas 10 points lang ba, sambit naman ni Zhang Zuan. At sinabi kay Liu Yang na tapusin na raw nila ito at bumalik na sa klase. Sumang-ayon naman dito si Liu Yang. Sinabi naman ni Kaohsiung na kapag hindi raw lumagpas ang points ni Zhang Zuan sa kanya siya pa rin daw ang mananalo. At inilapat na nga ng dalawa ang kanilang mga kamay sa crystal. At ito ay nag-ilaw. Napasabi naman si Elder Shang na ang bilis daw lumabas ng result. Napasabi naman si Shang Bin na paano raw nagkaganito ang points. Sinabi naman ni Kaohsiung na kakababa niya pa lang daw sa hagdan. At makikita nga na umabot sa 64 trust points ang score ni Zhang Zuan. Na siyang nagpagulantang sa lahat. Nangangatog namang binigkas ni Kaohsiung ang points ni Zhang Zuan. Ito raw ay kapantay ng trust points ng isang mag-aaral sa kanyang mga magulang. Paano raw ito nangyari? Napasabi naman si Shang Bin sa kanyang isip na niloloko daw ba siya ni Kaohsiung. 10 versus 64 paano raw ito mananalo? At sumirit ang dugo sa kanyang bunganga. Napasabi naman si Elder Mo na ipinakita raw agad ng will question ng stone ang trust points ni Zhang Zuan. At ang points daw nito ay umabot ng 64. Kahit ang isang legendary one-star teacher daw ay mahihirapan itong abutin. Napasabi naman si Shen Biro sa kanyang isip na yung mga one-star teachers daw na ilang taon nang nagtuturo ay wala rong ganito kataas na trust points paano daw ba ito nagawa ni Zhang Zuan. Tinanong naman ni Zhang Zuan ang mga elders kung panalo na raw ba siya. Maya-maya pa ay sumigaw si Kaohsiung at sinabing napaka-imposible daw nito. Siguradong mayroon dong aberya ang will question ng stone. Dahil kung hindi hindi raw magiging ganito ang points ni Zhang Zuan hindi raw siya naniniwala rito. Idinagdag naman ni Shang Bin na sa tingin niya raw may sense ang sinasabi ni Kaohsiung. Paano raw nangyaring napakataas ng trust points ni Zhang Zuan? Dinagdag pa ni Shang Bin na kung totoo raw ito kahit daw si Mr. Luzon at si Mr. Wang ay walang binatbat kay Zhang Zuan. Maya-maya pa ay napansin ni Elder Mo na ang kinang daw sa mata ni Liu Yang ay napakalinaw at napakaliwanag.
At ito raw ay walang impurities. Ito raw ay kinang ng isang taos-pusong paghanga. Ito raw ay napaka-genuine at imposible na mapeke. Mukhang lubos daw talaga itong nagtitiwala kay Zhang Zuan. Sinabi naman ni Elder Mo na ang will question ng stone daw ay kayang e-explore ang pinakamalalim na parte ng utak ng tao at kayang gumawa ng best na decision. At kahit kailan ay hindi raw ito nagkaproblema. Ito raw ay gumagana ng maayos. At maniwala man daw sila o hindi kapag sila raw ay nagpatuloy pa sa pagsasalita ng walang saysay palalayasin niya raw ang mga ito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ngayong siya raw ang nanalo hindi raw ba oras na upang tuparin ang napagkasunduan. Si Kaohsiung daw ay dapat na ma-disqualify at mapalo ng 100 na beses ng Immortal Slaying Rod. Sinabi naman ni Elder Yang na dapat maging mahabagin daw ito sa isang tao. Nanalo na raw ito hindi raw ba? Hayaan niya na lang daw si Kaohsiung. Hayaan, sambit naman ni Zhang Zuan at sinabing kapag siya raw ang natalo siguradong hindi raw ganito ang sasabihin ni Elder Yang. Nagalit naman dito si Elder Yang at sinabing behave daw ni Zhang Zuan ang sarili niya. Siya raw ay isa lamang junior teacher. At maswerte lang daw siya sa araw na ito dahil tumaas ang tiwala sa kanya ng kanyang mag-aaral. Yun lang daw yun. Wala raw itong dapat na ipagyabang. Kung talaga raw na ito ay isang competent na teacher improve daw muna nito ang kanyang cultivation. Ang trust daw ng isang mag-aaral ay walang silbi. Sinabi naman ni Kaohsiung na tama raw yun. Malamang ay gumamit daw ng trick si Zhang Zuan upang tumaas ang trust ni Liu Yang sa kanya. At kung naaalala niya raw ng tama ang dating mag-aaral din daw ni Zhang Zuan na nahulog sa chi deviation ay grabe rin daw ang tiwala sa kanya na naging dahilan upang mabulag ito at pinagsisihan ang ginawa niya sa buong buhay niya. Nahulog sa chi deviation, tanong naman ni Elder Mo. Sumagot naman si Kaohsiung ng oo hindi raw ba ito alam ni Elder Mo. Ang isa raw sa dating mag-aaral ni Zhang Zuan ay nahulog sa chi deviation at yun daw ang dahilan kung bakit nag-drop out ang lahat ng mga mag-aaral nito. At ang makita raw na labis na nagtitiwala si Liu Yang kay Zhang Zuan naghihinala daw siya na mayroong ginagamit si Zhang Zuan na kung ano man para ma-charm ito. Dahil kung hindi paano raw nangyari na ang isang tao na nakakuha ng 0 sa Teacher's Qualifications Assessment magkaroon ng lampas 60 na trust points sa loob lamang ng 2 araw. Napaisip naman si Elder Mo na sa nakaraan daw mayroon din dong teacher na gumamit ng special means para ma-charm ang kanyang mag-aaral at pumasa sa trial. Mukhang ganito rin daw ang ginawa ni Zhang Zuan. Sinabi naman ni Elder Shang kay Elder Mo na ang mga teacher daw ay dapat na makuha lang ang trust ng kanyang mag-aaral sa pamamagitan ng pag-impart ng knowledge at cultivation. Dahil kung wala rong involved na knowledge maliligaw lamang daw ang isang mag-aaral at ito raw ay magiging disaster. Maya-maya pa ay nagsalita si Zhang Zuan at sinabing sila raw ay hindi pumunta rito upang malaman kung kino-cultivate niya ba ang kanyang mga mag-aaral. Hindi raw ba? At idinagdag pa ni Zhang Zuan na ito raw ay Enlightenment Will Tower. Dinala niya raw rito ang kanyang mag-aaral upang umattend sa Enlightenment Will Trial. At ngayon ay siya raw ang nanalo sa kanilang bet. Gusto raw ba ng mga ito na sirain ang kanilang mga pangako? Napasigaw naman si Elder Shang na ito ay ridiculous. Bakit naman daw nila disqualify ang isang teacher ng dahil lang sa isang kalokohang taya? Napasambit naman si Shen Biro sa pangalan ni Elder Shang. Nagsalita naman si Shang Bin at sinabi kay Shen Biro na tama daw ang lolo niya. At isa pa si Kaohsiung daw ay isang respected na teacher sa kanilang academy. At ang tanggalin daw ito ng dahil lang dito ay bagyo sa isang tasa ng tsaa. Sinabi naman ni Shen Biro na hindi raw patas ang mga ito. At gaya daw ng sinabi ni Zhang Zuan na kapag siya raw ang natalo patatawarin rin daw ba nila ito. Sinabi naman ni Shang Bin na ano raw ba ang magagawa ni Zhang Zuan ito raw ay walang match kay Kaohsiung. Ni kay raw ba nitong cultivate ang isang level 2 na martial artist. At ito raw ba ay makaka-attract ng maraming mag-aaral upang mag-enroll sa academy. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto at may tumawag kay Elder Shang. Sinabi ng lalaki na mayroon dong gusto na makipagkita kay Elder Shang.
At sinabi raw nito na siya raw ay si Patriarch Wang Hong ng Wang family na mula sa Changshuan City. Nagtaka naman si Elder Xiang nang marinig ito.